Yo! What's up? Good morning mga pre! Alright, kamusta? Kamusta na kayo dyan, no? Kamusta na yung mga pakiramdam nyo, mga kaguluhan ng isip, mga sari-saring sensation sa katawan, no? Yan, balik ulit tayo dito sa ating background, no? Yung nakaraan, nandun ako sa kabilang bahay, no? Nagawa lang ako ng vlog. Yung parang, ang tawag doon, cooking show. Pero joke lang yun, kunwari lang yun, no? May mga nagtatanong ano daw sunod doon sa cooking show ko. So, ano lang yan, parang isama lang yun sa vlog, no? Para lang meron tayong ginagawa, kunwari. Kunwari, no? Ba talaga nagluto ako noon kasi tanghalian na, no? So, ayun. Ano bang topic natin ngayon, no? Ah, isa ito sa, ano, no? Isa ito sa pinakamahirap din, no? Na gawin sa recovery, kapatid. Kasi tayo, itong part ng, ano natin, mga binablog ko is for on recovery na, no? Pero kung gusto nyo muna magsimula, kung wala pa kayo masyadong alam, no? Halos napaliwanag ko na yun sa baba, no? Tsatsagain nyo lang talaga, kapatid, kasi medyo mahaba yung mga video ko, no? Kasi pre-talk to eh. Yung vlog ko kasi is pre-talk, no? Hindi siya kagaya nung putol-putol na kada salita papalit, di ba? Hindi siya ganoon eh. So, kung ano lang masabi ko, yun na yun, no? Pinuputol-kutol ko lang siya dahil dun sa mga ubo-ubo ko, no? Yun. Kaya nga, no? Pero yun, isa sa pinakamahirap din na paraan sa recovery, no? Yung gagawin natin, no? Is yung consistency, no? Or consistent, ganyan. O dyan, papaliwanag natin yan kung bakit napakahirap niyan, no? Sa recovery, sa part ng recovery, no? So, yan. Intro. Jay Montero. Jay Montero. Jay Montero. So, yun na nga, no, mga pre, no? Consistency, no? Isa yan sa pinakamahirap gaya ng changes, di ba? Tapos yung magkakaroon ka ng focus kahit wala ka namang maisip na dapat ipag-focus mo, no? Sa recovery kasi kailangan natin talagang may puputulin tayo, may babaguhin talaga tayo sa sarili natin, no? Isa sa paraan dito is yung consistency, kung paano mo siya gagawin sa araw-araw mo, no? Sa pang-araw-araw mong buhay. Halimbawa, ngayon, okay ka, no? Nakapanood ka ng video, tapos may nalaman ka na, ay, ganun pala yun. So, gagawin ko na, magsisimula na ako ngayon. Ang nangyari is, ngayong araw mo lang ginawa, bukas, hindi na. Tapos, yun na. Kung kailan mo lang maisip gawin yun, yung sinabi sa'yo na ano, is ganun lang din. So, mahirap yun, no? Kasi sa recovery, kailangan consistent. Kaya nga ito yung title natin, no? Consistency. No? Iyan ang pinakamahirap talaga. Gaya ko dati, no? Nung medyo gumiginhawa na ako, okay na ako, hindi na ako nagkakape, hindi na ako nagiinom, wala na sigarilyo, wala na lahat, tapos kain ng tama. Pero nung gumiginhawa na ako, okay. Balik na naman ako dun sa ano, sa pagkakape, yan. Hanggang ngayon nagkakape ako, no? Pero alam ko na yon, dati pa yon, mga sinauna kasi ah hindi ko pa na ano yung setbacks eh. Wala pa sa akin yung setback. Pero nung katagalan, yan na. Sabi ko, ba't gumabalik na naman siya? Nakaramdam na naman ako ng ganito, no? Ayun. Yun ang sinasabi kong ano, kailangan meron tayong consistency, no? Example na lang yun para sa akin, no? Yung kung makakaranas man kayo ng ano ng ganyan na umuulit, bumabalik, no? So, kailangan lang natin ng yun nga sa part na recovery is kailangan natin na tuloy-tuloy, dire-diretso. Kumbaga pare-pareho lang dapat yung gagawin natin, no? Para ma-reach na natin yung recovery. Kapabayaan, no? Minsan nagiging pabaya ka na naman sa sarili mo, no? Bumabalik ka na naman doon sa bisyo mo or sa kung ano man yung ginagawa mo dati, no? Yung puyat, kain ng kung ano-ano, yung mga matataba, matatamis, ibang wala na, balik ka na sa normal eh. Parang feeling mo, okay ka na, no? Okay na yung nararamdaman mo, wala na. Tapos isang araw, bumalik. O, di ba? So, ang ano doon, ang problema, nagiging ano tayo, no? Parang nagiging pabaya. Yan nga ang ano dyan eh. Kesyo nakakapanood na kayo ng mga video, may nalalaman na kayo, may mga naiintindihan na kayo, kaunti, or nalalaman nyo na kung ano yung anxiety para sa inyo, no? Kasi isang araw,
nahihirapan ka na namang huminga, nasakit na naman ang ulo mo, nagkaroon ka na naman ng mga iba't ibang klaseng ano, ta's yan, tawag na naman kayo sa doktor, tapos ospital na naman, 'di ba? So yun ang medyo ano natin 'no, napakahirap gawin yang consistency na kailangan natin sa recovery 'no. So yun yung nagiging problema natin 'no, kasi gaya ngayon 'no, gaya sa panahon ngayon 'di ba? Tapos sasabihin mo madali lang 'yan, basic lang 'yan, alam ko na 'yan. Tapos isang araw nandiyan bumalik na naman yung pakiramdam na yun. Ta's nandiyan na naman si reklamo, nagdadaing ka na naman, tapos kung sino-sino na mga sine-search mo, kung kani-kanino ka naman nagtatanong 'no. Yun ang nagiging problema natin 'no. Kaya dapat, dapat kumbaga sa ano is konkreto yung kaalaman mo 'no, hindi yung, ah may nalaman ka lang kaunti tapos, ganun kasi yun, eh, alam ko na yan ganun, gano'n. Tapos isang araw, may naramdaman kang kakaiba, ganyan na naman, 'di ba? Babalik ka na naman dun sa simula 'no? So ayun ang nagiging problema natin mga nakakaranas 'no? Yung bang ngayon susundin mo yung naintindihan mo, yung mga nalaman mo, tapos bukas hindi. Tapos susunod kung kailan mo lang maisip yan, gaya nga nung sabi ko nung una 'no, kung kailan mo lang maisip gagawin mo 'no, na halimbawa, hindi mo na ako mag-aano ngayon, hindi mo na ako mag-iinom ng kape, hindi mo na ako sisigarilyo, hindi mo na ako mag-iinom ngayon, kasi gusto ko maka-recover. Pero tinawag ka lang nung kaibigan mo or ano, pinatambay ka, napainom na naman, oh, 'di ba? So balewala yung sinisimulan mong recovery 'no, tapos nandiyan na naman 'pag nakaramdam ka na naman ng kung ano-ano, 'di ba? Babalik ka lang din 'no. So ayun, maikuwento ko sa inyo 'no. Ako kasi 'no, naka-fasting ako ngayon 'no. Nasimulan ko siya noong Ash Wednesday 'no. Naka-fasting ako ng 40 days 'no, no meat, tsaka no alcohol, 'yan, wala ako niyan. So mahirap 'no, kaya nga sinasabi ko sa inyo napakahirap din. Gaya sa recovery natin 'di ba? Meron ka talagang mga babaguhin, may mga iiwasan ka talaga 'no. Ako, sa'kin kasi nung ngayong Kwaresma, nag-ano ako, yung no meat nga, eh, minsan ang ulam namin ang sarap, 'di ba, nakakatukso, eh. Ang sarap tapos minsan alam niyo yung giniling na may patatas, 'yan. Yun lang talaga ulam, ang gagawin ko dun is tatanggalin ko lang yung karne. Yung giniling yun, isipin niyo yun, iisa-isahin ko yun, ta's yung patatas lang yung sa akin tsaka yung sarsa niya, 'di ba? Napakahirap. Minsan sa manok, iba rin, eh. Minsan ulam namin lechong manok, minsan mga ano, yung kinakain ko lang is isda, gulay lang 'no, isda, gulay, sabaw, 'yan lang kinakain ko ngayon 'no. Pero hindi pa naman nakikita sa ano ko, hindi naman ako nagpapayat 'no. Ang ano ko diyan is nasimulan ko na, 'yan ang naging ano ko diyan, eh, naisip ko ngayon 'no, yung wala, nasimulan ko na, eh, tuloy ko na, 'di ba? Okey din kasi tulad niyan tipid tsaka pakonti ka lang talaga ng kain kasi yun lang, eh. Wala lang, nai-share ko lang sa inyo yun. Malapit naman na, isang linggo na lang 'no, isang linggo na lang yung pagtitiis. Pero yun is, ano lang yun, hindi ko sinasabing gawin yun 'no. Sa'kin lang yun, parang ano lang sa'kin yan, parang na minsan nagiging pabaya na tayo 'no. Paano ba tayo magkakaroon ng consistency pagdating sa recovery 'no? Siyempre, unahin natin sa ano, goal mo. Siyempre magkakaroon ka muna ng mga kaalaman 'no, siyempre alam mo na yung nangyayari sa'yo, okey na. Ngayon magkakaroon ka na ng goal, recovery na, gusto ko na maka-recover dito. Kasi alam ko na 'tong nangyayari sa katawan ko, eh. So yun kung wala pa kayong masyadong alam, balik-balikan niyo lang din yung mga video ko diyan sa ilalim 'no. Di naman ano, eh, kasi kailangan niyo lang talaga ng kaalaman kapatid 'no, yun napakahalaga sa lahat 'no. Kasi kung, nandito ka na kaagad sa recovery, mahihirapan ka, hindi mo maintindihan kung ano yung, paano niya nasasabi yun 'no, paano niya nasasabi yung ganitong ano, ano, minsan may mga nagtatanong sa'kin siguro mga bago pa lang na sa channel 'no, nagtatanong sila ng medyo mabababaw na tanong, naranasan mo ba yung ganito, naging ganito rin ba kayo?
naramdaman nyo, di ba? Parang, sabi ko sa inyo, yung mga video ko dyan sa ilalim is naandun na yan. Ang ano dyan is tsatsagain nyo na lang panoorin, no? Ayun lang, wala lang talagang may tutulong ko sa inyo, no? Kung sa mga tanong-tanong, ano na yan, yung nasa video, sagot, yung sagot nandun na sa video yan. Kumbaga, merong ilan sa inyo, no? Hindi naman sila nagko-comment eh. Nanonood lang sila, alam ko. Pero, alam ko na tututunan na nila, no? Lalo na yung mga matatagal na sa channel, no? Matatagal na nanonood sa akin, no? Siguro yung mga iba dyan is gumiginawa na, no? Basta, isunod nyo na tong consistency, kapatid, no? Kung natututunan na kayo, nalalaman nyo na, tapos yung way nyo sa recovery is gagawin nyo lang pare-pareho, no? Or tuloy-tuloy, no? Kaya nga lagi yung sinasabi doon sa inyo na minsan may mga nagko-comment na basta tuloy lang ang buhay, kapatid. Hindi mo kailangan na masyadong galingan, no? Di ba? Basta kailangan mo lang magpatuloy. So, yun. Pagbawal, di ba? Goal mo, di ba? Knowledge, tapos goal, tapos recovery. Siyempre, yung sa recovery, pag sinabi nating pagbawal, bawal talaga, no? Yan. Siyempre, doon na nagmumula yung mga fundamentals, di ba? Sabi ko nga dati, yung kailangan mo na, alagaan mo muna yung sarili mo. Mahalin mo muna yung sarili mo bago yung, iba, I mean, alagaan mo, gawin mo malusog o walang sakit na physical, yung talagang totoong sakit, wala yon. Pero kung meron naman, may gamot naman doon, no? Pero pag sa anxiety kasi is more on, di ba, mental nga, no? So, iba siya dito sa pero may connection sila. Yun nga lang, siyempre, more on anxiety tayo, di ba? So, yun muna. Alam mo yung, pagalingin nyo muna yung sarili nyo, no? Yung katawan nyo. Para mapapasunod nyo naman na kasi yung isip nyo kung malusog yung katawan nyo, di ba? Kung malusog yung pag-iisip nyo, mapapasunod nyo rin yung katawan nyo. Ganun lang din yan, balikan lang. Ano yan manifestation, so, parang ganun. Tayo na rin din makakasagot niyan, kapatid, no? Kung talagang nasusunod ba natin or nagagawa ba natin yung mga tama na, gaya ng iwas sa bisyo, mga pagbabago, mag-aalaga sa sarili, or minsan pag-treat sa sarili, yung pagmamahal sa sarili ba? Kasi, yan talaga eh. Yan din. Kailangan natin mahalin muna yung sarili natin, no? Alagaan siya. Kasi, sabi ko nga, yan, pag mahal natin yung sarili natin, no? Mas gaganda yung daloy ng pag-iisip mo, no? Kasi nga, ginagawa mo itong mga tama. Pero, yun nga, dahil nga nasa consistency tayo, dapat tuloy-tuloy yun. Hindi yung isang araw, ganito lang yung naramdaman mo, umokay ka na. Bukas hindi na naman, di ba? Tapos parang gano'n, basta yung focus mo is more on recovery na, kapatid, no? Basta kompleto ka na, meron ka ng kaalaman, may mga nararamdaman ka ng mga okay ka na, no? Yan, okay yan. Basta, kaya nga, sabi tuloy-tuloy lang, no? Hindi ko naman kayo mababantayan no? Hindi ko mababantayan na dapat gawin mo to, dapat ito gawin mo araw-araw, ganito. Siyempre, kayo na rin talaga makakasagot niya, no? Kung tama ba yung talagang ginagawa nyo. O nakakabuti ba talaga sa inyo, no? Kasi, sa atin sa recovery, gaya nito, no? Hindi naman tayo doktor, no? Para bigyan kayo ng mga ganito, ganyan, no? Basta sa akin lang dito is, mabigyan kayo ng kaalaman, no? Or may pag-asa, no? Kasi yung iba sa atin, di ba? No, wala na ng pag-asa dahil ganito, ganyan, di ba? So, meron ka nag-chat sa akin. Sana noon pa, no? Meron nag-chat sa akin dati. Sana noon ko pa nalaman yung ganyan, no? Sana noon ko pa napanood yung video nyo para hindi na ako nag-suffer ng ganito katagal, sabi niya. Actually, kay Claire Wicks nga is 40 years nga yung pasyente niya. 40 years nag-suffer ng anxiety. Tapos nung nakilala niya is matanda na, no? So, ang laki nang nawalang sa kanya, no? Part ng buhay niya, no? Dahil lang sa ganito na kulang sa kaalaman, no? Kaya minsan, di ba? Kailangan lang din natin talaga lumapit sa mga professional, no? Kaya mga doktor, no? Para malaman natin na Pero itong mga vlog natin ganito is nandyan na yan eh. Baga, kailangan na lang natin ng pagtsatsaga, kapatid, no? Dahil sa pagtsatsaga na yan may bunga yan, kapatid. So, yan. Ito yung last na, no?
sabi ko nga nung una is consistency, parang kasama yan ng pagbabago eh. Isa sa pinakamahirap sa recovery yan. Yan. Yung pagbabago, no, yung changes. Gaya ng mga paniniwala nyo, mga maling gawi, mga routine, mga walang focus, di ba? Minsan yung mga bisyo pa, yung mga nakakasanayan nyo na. Ayan, kailangan natin mabago yan, no? Mapalitan yan ng mas okay, no? Mas nakakatulong sa atin, no? So, ilang mga kapatid, no? Sana may nag-gets kayo kahit kaunti sa ating vlog, no? At sana magtuloy-tuloy na yung paggaling nyo. Kailangan nyo lang din talaga ng consistency. Hindi yung isang araw, okay ka, ginawa mo, bukas hindi. Sunod, di ba? Kailangan tuloy-tuloy yan. Kasi, once na makaramdam ka ng kung ano, di ba? Nasa ano na lang din natin yan. Pero, dahil nga nalaman nyo na tong consistencies, nasa sa inyo na rin yan, nasa kamay nyo rin yan. Kaya sabi ko sa inyo dati, hindi ako magpapagaling sa inyo, kayo din eh. Basta ang kaalaman is nandyan na yan. Nandyan na yan sa isip nyo. Ang gagawin nyo na lang is gawin siya, no? Gawin nating totoo lahat ng mga napapanood natin, lahat ng gusto nating mangyari sa buhay, gawin nating totoo, no? Gawin nating makatotohanan yung mga naiintindihan natin, no? Kasi nga mahirap mahirap magpakakulong diyan, no? Sa mismong pag-iisip mo, no? Kasi wala, nasa mental tayo. So pag nandiyan ka lang sa loob ng pag-iisip mo, walang mangyayaring recovery sa'yo, no? Hindi mo masusolusyonan yung nilalaro lang ng isip mo, no? Kailangan mo siyang gawin. So, maraming salamat mga pre. Sana may nag-guess kayo kahit kaunti sa ating vlog. At sensya na kayo, medyo matagal ako mag-vlog, no? So, maraming salamat. Adios.